Nagising ako na parang binugbog ang buong katawan ko at ang taas ng lagnat ko. Paglingon ko sa tabi, wala si Jacob. Kahit masama ang pakiramdam, pinilit kong bumangon. Kumuha ko ng isa sa mga damit niya at isinuot iyon bago pa ika-ikang bumaba ng hagdan. Wala na siya sa bahay. Maaga sigurong umalis. At sa totoo lang, nagpapasalamat ako dahil hindi ko alam kung paano ko siya haharapin matapos ang lahat ng nangyari kagabi. Pumunta ako sa kusina, uminom ng gamot at pinilit kumain kahit wala akong gana. Kahapon pa ako walang laman ng sikmura. Pagkatapos ay bumalik ako sa kwarto at pumasok sa banyo. Sa salamin, tumambad sa akin ng mga pasa at bakas ng galit niya sa katawan ko. Doon ko hindi napigilan ng pagluha. Hindi ko akalaing darating sa ganito. Nakakapagod na. Nakakasakal na. Bakit ko ba pinipilit? Bakit ko ba kinukumbinsi ang sarili ko na kaya ko pa? Ang sakit-sakit na. Pero bakit ganito? Bakit ako nakukulong sa pangakong hindi ko alam kung kaya ko pang tuparin? Ipinangako ko noon sa sarili ko na hindi ko siya iiwan. Pero ngayong nararamdaman ko ang lahat ng sakit na ito, baka doon na din talaga hahantong. Naligo ako para kahit paano ay mabawasan ang bigat sa pakiramdam. Nagbihis ng long sleeves para matakpan ang mga marka at bumalik sa kama. Hindi ko namalayan na nakatulog ako muli. Nagising ako sa gutom kaya bumaba para kumain. Uminom ulit ako ng gamot at laking pasasalamat ko dahil bumaba na ang lagnat ko. Kahit nananakit pa din ang katawan ko. Pabalik na ako ng kwarto nang bigla akong madinig ang malakas na kalabog ng pinto. Kinabahan ako at agad tinungo iyon. Pagbukas ko, tumambad si Jacob. Pero may kasamang babaeng lasing na nakayakap sa kanya. Nagkatinginan kami sandali. Malamig, walang bakas ng guilt sa mga mata niya. Go lock the door. Malamig niyang utos. Nanatili akong nakatayo. Hindi ko mikilos. I said lock the door. Sigaw niya. Dahil sa gulat, nagmadali akong isara ang pinto. Nang lingunin ko sila, lalong sumakit ang dibdib ko sa nakita kong babaeng halos lumulunod sa yakap ni Jacob. What are you looking at? Gusto mo bang panoodin kami? Hindi ko na kinaya. Pinilit kong pigilan ang luha pero tumulo pa din. Mabilis akong tumakbo papasok ng kwarto at doon ko binuhos ang lahat ng sakit. Hanggang sa makatulog ako sa pag-iyak. Maaga ako nagising kinabukasan at unang nakita ang babae ni Jacob. Suot pa nito ang t-shirt niya na tila pinagmamalaki sa harapan ko. I want pancake and orange juice. Bilisan mo. Utos niya, malamig at mataray. Napakunot ang noo ko. At bakit ko naman gagawin yan? Hindi ako maid dito. Sagot ko. Tumataas ang kilay niya. Abat nasagot ka pa? Sabay sampal sa akin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sinampal ko din siya pabalik. What's happening here? Boses ni Jacob mula sa likuran, galit na galit. Agad tumakbo ang babae papunta sa kanya. Nagkukunwaring umiiyak at yumakap sa kanya. Honey, she slapped me. Hinihingi ko lang naman na gumawa siya ng pancakes pero sinabihan niya akong... Hindi na niya tinuloy dahil mas malakas ang iyak niya. Halos gumuho sa dibdib ni Jacob. Napatingin ako sa babae at muntik na akong pasukin ng sindak na makita kong nakangisi ito. Tila nanalo sa laban niya mismo ang nagsimula. Hana, bakit mo siya sinaktan? Sigaw ni Jacob. Pero siya ang unang sumampal sa akin. Balik ko, pero mas dumilim lang ang tingin niya sa akin. You're a liar. Wag na wag mo sasaktan si Ashley dahil sa susunod. Malalagot ka talaga sa akin. Parang piniga ang puso ko sa nadinig. Ashley pala ang pangalan niya. Tinalikuran niya ako, pero bago tuluyang umalis kasama ang babae, huminto siya at muling lumingon. She's staying here. Kaya lahat ng utos niya, sundin mo. At sa isang iglap, tuluyang gumuho ang mundo ko. Nanatili ako nakatulala, nanginginig, habang ramdam ko ang mga luhang sunod-sunod nang bumabagsak. Yaya, kunin mo nga yung maduduming damit sa kwarto namin ni Jacob. Labahan mo. Pakibilisan mo lang please. Mataray na sabi ni Ashley pagkakita niya sa akin sa garden. Sabay hagis pa ng jacket na suot niya. Gustuhin ko mang sagutin siya, pinili ko na lang ang katahimikan. Sigurado naman ako sa huli, ako pa din ang kawawa.
Pumasok ako sa loob ng bahay at agad tumigil ang mundo ko sa tanawing bumungad sa akin. Nasa sala si Jacob at Ashley. Nakaupo ang babae sa kandungan niya habang naghahalikan sila. Walang pakialam kahit nandito ako. Parang may matalim na kutsilyong tumusok sa dibdib ko. Sa mismong bahay namin, sa lugar na dapat ay para sa akin, ginawa nila ang bagay na parang wala akong halaga. Pinunasan ko ang luhang hindi ko namamalayang bumabagsak na pala. Agad akong tumakbo paakyat sa kwarto para doon ibuhos ang lahat ng sakit na pilit kong kinukubli. Pagdating ko sa kama, sunod-sunod ang pag-agos ng luha. Bakit ba hindi maubos-ubos tong mga luha ko? Mapait akong ngumiti. Mukhang wala na talagang pag-asa para sa amin ni Jacob. Dahil sa sobrang pagod at sakit, pinili ko na lang matulog. Baka sakaling pagising ko, kahit paano ay gumaan ang bigat na pasan ko. Nagising ako sa malakas na kalampag ng pintuan. "Hannah, open this door." Galit na boses ni Jacob. Mabilis akong tumayo at binuksan ang pinto. "Anong ginagawa mo dyan sa kwarto at nagbubuhay prinsesa ka? Hindi ka man lang naglinis at nagluto." Malamig niyang sabi. Kita sa mukha niya ang pagpipigil ng inis. "Sorry." Tanging sagot ko. Sabay lagpas sa kamay niya at diretso sa kusina. Ayoko na makipagtalo. Ayoko na ng gulo. Mas mabuti na lang na manahimik. Kumuha ako ng kaldero at nilagyan ng tubig. Saka inilabas sa mga sangkap mula sa ref. Ramdam ko may mga matang nakatutok sa akin. Hindi ko na kailangan lumingon para alamin kung sino. Nagsimula ako maghiwa ng gulay nang biglang, daing ko na aksidenteng mahiwa ang daliri ko. Agad akong pumunta sa lababo at hinugasan niyon. Malaki ang hiwa at ramdam ko ang hapdi. Habang abala ako, naramdaman ko may humawak sa pulsuhan ko. Laking gulat ko na makita si Jacob. Walang sabi-sabing hinila niya ako papunta sa sofa at doon ako pinaupo. "Wait here. You're so clumsy," sabi niya bago umalis at kumuha ng first aid kit. Napatingin ako sa sugat ko. Hindi pa din humihinto ang pagdudugo. Ilang saglit pa, bumalik si Jacob dala ang kit. Umupo siya sa tabi ko, kinuha ang kamay ko at tila sinuri ang sugat ko. Parang may pag-aalalang hindi ako sanay na makita sa kanya. Binasa niya ng betadine ng cotton at dahan-dahang idinampi sa sugat ko. Natigilan ako. Bakit niya to ginagawa? Bakit parang biglang bumait siya? Ayokong umasa. Baka mali na naman ako. Pagkatapos malinis ang sugat, nilagyan niya ito ng band-aid. Sandali siyang tumingin sa akin at sa mata niya, para bang may bahid ng pag-aalala. "Next time be careful." May nahon niyang wika bago tumayo. Binuhat ang first aid kit at tuluyang umalis. Naiwan ako nakaupo, hawak ang sugatang daliri at puno ng tanong sa isip. Ito ba ang totoo niyang damdamin? O panandali ang kabaitan lang na nawawala din? When I thought everything would finally be start of something new for us. Dahil nakita ko ang bahagyang pag-alala sa mga mata niya, pero mali na naman pala ako. Muling bumagsak ang mga luha ko at dali-dali ko itong pinunasan. Nakatago ako ngayon sa likod ng malaking vase malapit sa hagdanan. Pinagmamasdan si Ashley at ang asawa kong si Jacob na bumababa. Magkayakap, nagtatawanan, nagkikilitian na para bang wala silang pakialam sa mundo. At heto na naman ang pamilyar na sakit na paulit-ulit na sumasaksak sa dibdib ko. "Babe kasi nakikiliti ako, stop na." Ani ni Ashley. Pilit kunwari umaarte, pero halata naman sa mga mata niya na gustong-gusto niya ang ginagawa ni Jacob. Pagbaba nila, walang pakundangan akong tiningnan ni Ashley at sinadya pang halikan si Jacob ng paharap sa gawi ko habang nakatalikod dito sa kanya. Alam niyang nandito ako. Sinadya niya. Pinilit kong pigilan ang mga luhang gustong ko mawala. Hindi ko siya pagbibigyan ng kasiyahan na makita akong mahina. "I love you, babe," bulong ni Ashley matapos ang halik. Pero si Jacob, malamig lang ang sagot. "I will call you later." Parang may kaunting liwanag na sumiklab sa dibdib ko. Hindi niya sinabing I love you too. Ngumiti ako kahit papaano at naglakad papunta sa kusina para magluto. Buti nga sa kanya. Pero bakit siya may number ni Jacob samantalang ako, asawa niya? Wala man lang kahit isa sa cellphone ko. Lagi siya nagpapalit ng SIM. Lagi niya akong iniiwasan. Napakla akong ngumiti habang hinihiwa ang gulay. Bigla na lang may marahas na humila sa buhok ko.
Aray! Sigaw ko at napalingon ako. Si Ashley. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa buhok ko. Pilit kong tinatanggal ang kamay niya pero parang bakal ang kapit nito. Akala mo hindi ko nakita ang pagngiti mo kanina? Halos pasigaw niyang sabi, tila baliw na. Tandaan mo, ako ang mahal ni Jacob, hindi ikaw. At doon, sumabog na din ang pinipigil kong galit. Sinabunutan ko din siya pabalik. Hindi ganito pinalaki ng mga magulang ko, hindi sa dahas, kundi sa pag-unawa. Pero sa isang katulad ni Ashley na walang utak para intindihin ng tama, wala akong pagpipilian. Hindi ka niya mahal, ginagamit ka lang niya. Sigaw ko habang hinahapit ang buhok niya. Itinulak niya ako sa mesa at napasigaw ako sa sakit ng balakang ko, pero lumaban pa din ako. At least I can satisfy him. Kaya niya ako kailangan. Ikaw, kahit asawa ka niya, hindi ka niya kayang masikmurang hawakan o tignan. Sagot niya na parang isang baliw, sabay tulak sa akin sa sahig. Tumama ang ulo ko ng malakas. Lumulutang na ang paningin ko. Help! Mahina kong daing bago ako tuluyan na wala ng malay. Pero bago iyon, may nadinig ako malakas na sigaw. What's happening here? Hana? Nagising ako sa isang kwarto na puro puti. Mabigat ang ulo, masakit ang katawan. Hana, kumusta pakiramdam mo? May masakit ba? Please sabihin mo sa akin. Si Alvin, nakaluhod sa tabi ko, bakas ang pag-alala sa mukha niya. Agad niya akong inalalayan ng pilitin kong umupo. Careful. Bulong niya, sabay haplo sa buhok ko na parang isang bata. Anong nangyari? Ang huli ko natatandaan, si Ashley. Nanginginig kong sabi. Mahigpit niya akong niyakap. You pass out. I'm sorry, Hana. Hindi ako dumating agad. I'm really sorry. Hinayaan kong damhin ang yakap niya. Sa mga oras na to, para akong bata na naghahanap ng kahit anong init at kalinga. Andito ba si Jacob? Alam niya ba yung nangyari? Si Ashley, nasan siya? Sunod-sunod kong tanong. Slow down. Malumanay pero seryosong sagot ni Alvin. Mamaya na. Kumain ka muna. Kinabukasan, pinayagan na ako makauwi. Hinatid ako ni Alvin at bago siya umalis may sinabi siya. Call me anytime you want, Hana. Just be careful. Pero pag uwi ko, sinalubong ako ng kakaibang katahimikan. Halos madilim ang buong bahay. Naglakad ako papunta sa kwarto pero bigla akong hinila ni Jacob. Nakatitig siya sa akin, galit pero may kung anong bakas ng pag-alala. Sasaktan mo na naman ba ako? Mahina kong tanong, yakap-yakap ang sarili. What happened to your scar? Tanong niya, mahina ang boses. Totoo bang may pag-aalala sa mata niya? O guni-guni ko lang? Si Ashley, tanging sagot ko. Bigla siyang napalitan ng galit at walang pasabing umalis. Sumunod ang malakas na kalabog at mga sigaw. Bumaba ako at nakita ko si Jacob. Hinihila palabas si Ashley na may dalang maleta. Jacob, what are you doing? Sigaw ni Ashley. Leave this house. We're done. Sigaw niya pabalik. Ba't kailangan ko umalis? Ano bang ginawa ko? Halos mabaliw si Ashley. You hurt her. Galit na sagot ni Jacob. Natigilan ako. Pinapaalis niya ba si Ashley dahil sa akin? Anong ibig sabihin nito? Jacob, ano ba talaga ang tunay na nararamdaman mo? Maaga akong nagising para magluto ng almusal namin ni Jacob, kahit alam kong malamang hindi pa din siya kakain. Pero umaasa pa din ako. Umaasa na balang araw, magbabago ang ihip ng hangin. Na baka sa isang umaga, sabay kaming kumain, at baka doon magsimulang magbago ang turing niya sa akin. Habang inaayos ko ang mga plato sa mesa, nadinig ko ang kaluskos ng upuan. Napalingon ako at doon ko siya nakita. Si Jacob, humihila ng silya at umupo sa harap ng lamesa. May kakaibang saya akong naramdaman. Parang may liwanag na biglang sumilip sa madilim kong umaga. Nang makita ko nagsasandok siya ng kanin, agad akong kumuha ng adobo at nilapitan siya. Jacob, gusto mo ba ng adobo? Lalagyan ko yung plato mo. Sabi ko nang may ngiti sa labi. Pero wala siyang reaksyon. Nakatitig lang siya sa akin na parang nag-iisip.
Kaya ibababa ko na sana ang mangkok nang bigla siyang magsalita. "Wag mong lagyan ng taba." Malamig niyang sabi sabay iwas ng tingin. Agad kong sinunod. Maingat kong pinili ang mga karne, sinigurong walang halong taba. Pinagmasdan ko siya habang kumakain. Tahimik, walang emosyon, pero sa akin, sapat na iyon para umasa. Baka ito na ang simula. Baka ito na ang pagkakataong matagal ko nang hinihintay para magsimula ulit kaming bilang mag-asawa. "Kakain ka ba o tititig ka lang dyan?" Bigla niyang sabi at halos matapon ko ang mangkok sa kaba. Kakain ako." Sagot ko, sabay salin ng kanin sa plato at dahan-dahang kumuha ng ulam. Pagkalipas ng ilang sandali, tumayo siya. "Tapos na ako." Maikli niyang sabi. "Aalis ka na? Ingat sa biyahe." Sabi ko, halos pabulong. Pagtingin ko sa kanya, parang may kislap sa mga mata niya. O baka ako lang ang nag-iisip. "Uuwi ako ng alas 8. Sabi niya, bago kinuha ang coat na nakasampay sa upuan na tumalis. Pinanood ko lang siyang lumalakad palayo. Sa unang pagkakataon, wala akong nadinig na masakit na salita o malamig na titig mula sa kanya. Tahimik akong napangiti. Baka nga pinapayagan na ng langit na maayos kami. Ngayon parang unti-unti na nagkakaroon ng liwanag, mas lalo kong naramdaman na hindi ko siya kailangang sukuan. Kinagabihan, nasa sala ako nanonood habang hinihintay siyang umuwi. Katatapos ko lang sa mga gawaing bahay at kanina pa ako nakatitig sa orasan, 8:15 na at wala pa din siya. Akala ko pa naman, darating siya ng eksaktong alas 8. Ilang minuto pa ang lumipas bago ako tuluyang nilawan ng antok sa sofa. Maya-maya, naramdaman ko ang isang mainit na haplos sa pisngi ko. Agad ako napadilat at nagulat na makita si Jacob na nakaupo malapit sa akin. Andyan ka na pala. Sorry, nakatulog ako." Sabi ko, pilit na ngumiti. At sa hindi ko inaasahan, ngumiti din siya. Ngumiti ba talaga si Jacob? "Tara na, tulog na tayo sa taas." Mahinahon niyang sabi. Napayuko ako at marahang umiling. Kita kong kumunot ang noo niya, kaya agad ako nagpanik. Ano kasi yung kwarto ko, nandiyan lang sa baba sa maid's quarter, kaya hindi ako pwedeng umakyat." Tahimik siyang tumingin sa akin bago dahan-dahang inangat ang baba ko gamit ng kanyang kamay. "Hana, I'm sorry." Parang huminto ang mundo ko. Si Jacob Fernandez humihingi ng tawad? Ha? Halos pabulong kong nasabi. Alam kong huli na para humingi ng tawad. Pero gusto ko malaman mong pinagsisihan ko lahat ng ginawa kong mali. Gusto kong ayusin to. I want our marriage to work. Gusto kong magsimula ulit tayo. This time, nang tama. Nang madinig ko iyon, hindi ko na napigilan ang luha ko. Pero sa unang pagkakataon, hindi ito luha ng sakit. Luha ito ng saya. Sa wakas, nadinig ko na din ang mga salitang matagal kong hinintay. "Talaga, Jacob? Magsisimula ulit tayo?" Sabi ko, nanginginig ang boses. Pinunasan niya ang mga luha ko at marahang ngumiti. "Yes, kung papayag ka." Sagot niya malumanay. Ngunit bago ako tuluyang lamunin ng tuwa, may bumigat sa dibdib ko. "Jacob, bago tayo magsimula, may kailangan akong sabihin tungkol sa pagkamatay ni ate." Agad nagbago ang ekspresyon niya, seryoso at nagsimulang magsalubong ang dalawa niyang kilay. Kinakabahan ako, pero pinagpatuloy ko ang sinasabi ko. "Alam kong iniisip mong tinulak ko si ate sa building noong araw na nahulog siya. Pero Jacob, hindi ko ginawa yon. Lahat ng nangyari, ang kasal natin, ang pagpirma mo nung lasing ka, lahat yon bilin ni ate bago siya mamatay." Tahimik lang siya, parang ayaw maniwala. "Jacob, mahal na mahal ka ni ate. Pero nang malaman niyang may leukemia siya, pinili niyang huwag na magpagamot. Gusto na niyang sumunod sa mga lolo at lola namin. Sinubukan ko siyang pigilan, pero sabi niya, pagod na siya." Pinunasan ko ang mga luha kong patuloy na tumutulo. "Then, bakit mo ako sinet up sa kasal na to? Sa kasal na
Ayoko naman sa simula pa lang. Halos pabulong pero puno ng sakit ang boses niya. Muli kong naramdaman ang kirot sa puso ko. It was her last will, Jacob. Alam niyang mahal kita at sa tingin niya, ikaw ang makakapagpabuti sa akin. Aaminin ko, masaya ako na sa akin kanya pinagkatiwala. Kaya kahit anong masasakit na salita ang binabato mo sa akin, hindi ako sumuko. Dahil alam kong pagsisisihan ko yun balang araw. Nanahimik siya, tila hindi alam ang sasabihin. I'm really sorry, Jacob. Mahina kong sabi. Sa wakas, nailabas ko na ang bigat na matagal ko nang itinatago. Let me digest all of this. I'm shocked and confused right now. Mahina niyang sagot. Let's sleep. Tumayo siya at umalis papunta sa itaas. Hindi ko na siya pinigilan. Hinayaan ko siyang mag-isa. Siguro, pareho lang kaming kailangang magpahinga. Parehong sugatan. Parehong pagod pero sa wakas, parehong umaasang may bagong simula. Habang papunta ako sa kwarto ko, napangiti ako ng marahan. Matagal ko nang hinihintay ang gabing ito. Ang gabing nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Masaya at magaan ang pakiramdam ko ngayong umaga. Sa wakas, okay na kami ni Jacob. Nasabi ko na sa kanya ang lahat-lahat at parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Ngayon lang ulit ako nagising na may ganitong kaginhawaang magtuloy-tuloy na sana. At dito po muna nagtatapos ang episode na to. Abangan po natin ang mga susunod na kabanata.